Hello! Magandang araw po sa inyong lahat at nandito naman po ang inyong kaibigan na si Mr. Jovenal Narcisse. Alam niyo, ito yung pangalawang video content ko ngayong araw na ito dahil pareho pa rin ang suot ko ngayon at ito yung pangalawang video ko nga at bigla kong naisip na may gusto akong sabihin sa inyo. At ito ay tungkol sa isang kaibigan ko na nasa Japan. Hindi ko namang personal na kaibigan pero ako po ay subscriber ng kanyang YouTube channel. At nagulat po ako dahil nung una ko siyang nakita sa YouTube channel nung pagkagaling ko ng Osaka, Japan noong March, in the middle ng March of this year, na-discover ko yung YouTube channel niya. Ito nakalimutan ko yung pangalan niya pero ang account name niya is Ask Japan. Si Mr. Ask Japan ay isang empleyado, kumbaga sa empleyado siya ng isang multinational company sa Japan. Hindi ko lang alam kung anong eksaktong lugar sa Japan pero ang impression ko ay malapit siya sa Tokyo. At yung mga contents niya noon na tinitignan ko ay tungkol sa buhay niya. Ang maganda sa kanya ay talagang pinagtsatsagaan niya yung sarili niya na makapagsalita ng English. Kasi karamihan sa mga YouTube channel ng taga-Japan, ang pagsasalita nila ay yung native language nila, which is Nihongo. Pero ibang-iba ito si Mr. Ask Japan dahil talagang pinipilit niya mag-English pero maayos naman yung English niya. At sinabi niya sa kwento niya na ang dahilan kung bakit siya marunong mag-English ay dahil yung kumpanya na pinapasukan niya ay halo-halo ng mga empleyado at karamihan sa kanila ang mode of communication nila ay English. Kaya siyempre nadadala na rin siya at natututo na rin siya na mag-English. Kaya lahat-lahat ng video contents niya ay puro English. At ito ang nangyari. Ang mga sinasabi niya is yung mga nababasa niya sa newspaper kung ano ang nangyayari sa Japan at ini-explain niya sa kanyang mga subscribers through English kung ano ang nangyayari sa Japan, kagaya yung masyadong murang-mura ng kanilang pera, mababang-mababa ang halaga ng yen ngayon doon, yung over-tourism nila sa Japan, yung nawawala na yung mga traditional na empleyado na Hapon doon sa mga kumpanya sa kanila. At karamihan ng mga kumpanya doon ay nag-outsourcing na ng mga foreigners galing sa Pilipinas, galing sa Indonesia, galing sa Vietnam at iba-iba pang mga Asian countries. Ito yung mga sinasabi niya kasi nababasa niya sa newspaper kung ano-ano yung mga opinion ng mga tao sa Japan. At bigla na lang akong nagulat dahil meron siyang post 2 weeks ago na halos 1 million views na ang nakakapanood doon sa isang episode niya doon. At ito ay tungkol sa experience niya at saka mga frustrations niya dahil siya ngayon ay 50 years old at hindi niya na alam kung ano yung magiging future niya. Pero ini-explain niya na ganito ang binabayad niya sa bahay, ganito ang ginagawa niya, magkano ang sweldo niya. Pinapakita naman niya na masaya yung pamilya niya at ginagawa niya ng paraan para madisiplina yung dalawang anak niya. So nakakatuwa yung mga pinapakita niyang mga kwento niya sa kanyang YouTube channel. At siyempre na-inspire din ako sa mga episodes at sa mga video contents na pinapakita niya dahil halos yun ang inspirasyon ko at siyempre namomotivate din ako na yun ang pinapakita ko dito sa YouTube channel ko
na ito. Pero ang difference lang namin, ang kaibahan lang namin siya, nagbibigay siya ng reaksyon kung ano yung mga nangyari sa politics, kung ano nangyayari sa social and economic condition nila. Ako ayaw kong patulan ng mga ganyang issue dahil hindi naman tayo expert sa mga yan. Pero kung sabihin mo tungkol sa military at palagay ko makapagbigay ako ng insight tungkol dyan sa bagay na yan. Kaya natutuwa ako. Doon nga sa kanyang episode, 1 million views niya. Pagkatapos, marami na siyang subscribers. Dati-dati kasi nung na-discover ko yan halos hindi pa nga lumalampas ng 1,000 yung mga views niya sa mga mga YouTube content niya. Pero ang maganda rito, pinag-aaralan ko, ina-analyze ko, hindi naman sa gusto ko siyang gayahin, hindi naman sa gusto kong dumami ang aking subscribers, hindi naman ang gusto kong dadami yung mga views ng aking mga episode. Pero alam niyo, nakakatuwa po yung sistema ng YouTube channel dahil meron silang tinatawag na algorithm. Pag yung ginusto ng algorithm, talagang lahat-lahat ng bansa ng mundo, basta konektado ka sa YouTube channel, ay talagang ilalabas niya yung video content mo at marami magiging exposure ng video content mo. Kaya ganun po nangyayari. Hindi naman ako umasa na dadami na aking mga views, dadami ang aking mga subscribers dahil ito na nga ang problema Hindi ko nga malaman kung anong magandang mode of communication ko. English ba or Tagalog? Kasi alam ko maraming mga Tagalog video content creators dyan na milyon-milyon din sa kanila mga views. Pero ito kadalasan mga kalokohan, mga prank, mga kung ano-ano dyan, pagsasayaw or whatever, tayo naman, seryoso naman tayong tao. Hindi naman tayo joker kagaya nila. Kaya, bahala na. Ako naman, kung meron tayong mamonetize tayo dito sa channel na ito, okay lang sa akin. Pero pag hindi, okay lang. Wala naman problema. Ang importante po is exercise po ito sa utak. At saka exercise po sa positive vibes natin. Gusto ko kasi, ayaw ko yung mga nagko-complain, ayaw ko yung negative views, ganun, and so on and so forth. Kaya napapansin nyo, lahat-lahat dito na sinasabi ko ay tungkol sa positive. So, yun, kaya tumantuwa ako kay Mr. Ask Japan dahil very successful siya ngayon sa kanyang YouTube channel. Akalain niyo, tinitignan ko ngayon yung statistics niya, lumalabas na ang magiging, palagay ko yung magiging income niya, monetization niya itong month na ito ay aabot ng $9,000. Kalain mo yun? So anyway, tuwan-tuwa ako sa kanya dahil isa ako sa mga subscribers nila at saka araw-araw tinitignan ko yung kanyang mga video contents kung anong bago sa kanya. Ang maganda nito sa kanya is nung nag-start siya, halos nagpapublish siya o nagpo-post siya ng 2 videos or video contents sa isang araw. Very regular siya, everyday, never miss yan. Basta meron siyang mabasang news sa kanyang sa mga daily newspapers doon, nagbabasa din siya ng mga opinions, ng mga opinion writers sa bansa nila at ito ay ni-explain niya sa kanyang audience at sa kanyang mga subscribers sa madaling salita at para maintindihan ng mga tao na hindi taga-Japan. So, ako rin po ay natutuwa dahil marami akong nalalaman sa kultura ng Japan dahil sa mga sinasabi niya. Of course, meron din mga iba dyan, pero ang mode of communication nila is English. Pero English na nakatira doon, meron din yung mga Pilipino na mode of communication nila ay Pilipino at marami din silang mga subscribers at saka mga viewers. Kaya hindi ko na alam kung anong maganda. Magsasalita ka ba sa Tagalog or magsasalita ka sa English? Pero ang importante dito is ma-convey mo, may sabi mo ang inyong nasa isip or your opinion, yun po ang importante.
So sa akin naman, na-exercise yung utak ko. Alam niyo, ang sakit ng mga matatanda ngayon is yung dementia. Yung dementia, yung nakakalimutan mo na kung sino yung kinakausap mo. At saka yung isa pa, yung paulit-ulit kung ano yung kinento mo kanina, tuloy-tuloy naman, paulit-ulit yan. Ito po yung mga simbolo ng symptoms pala or sinyales kung malapit ka ng mag-dementia or memory loss. Yun po ang pine-prevent ko at dahilan kung bakit ako nandito sa YouTube channel na ito. Para hindi tayo maagang magkaroon ng dementia or early memory loss. Kaya nandito ako, nagsasalita sa inyo kung anong topic, okay na yan sa akin. Basta may impart ko lang kung ano yung iniisip ko, ano ang dapat kong may impart. Sana ito ay tinatanggap nyo in a positive way at sana ito rin ay inspirasyon sa inyo, lalong-lalo na kung ikaw ay kapatid ay isang senior citizen na katulad ko at lalong-lalo na kung ikaw ay retired military personnel or official ng ating Armed Forces of the Philippines. So yun lang muna ang aking masasabi ngayong araw na ito. Salamat po sa pagtangkilik at panunood dito sa aking YouTube channel na ito. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe. At kung may comments kayo, isulat lang yung comments nyo dyan. At kung meron kayong suggestion na gusto nyo malaman sa aking pagsasalita dito, isulat lang po ninyo at gagawa tayo ng isang YouTube content tungkol dyan. So salamat po at magandang araw po sa inyong lahat. Bye-bye!